Isa pong napakalaking kaganapan ang nangyari sa pagitan ng Amerika at Iran na hindi lang nakaapekto sa mundo ng politika kundi pati na rin sa mundo ng cryptocurrency. Isang post mula kay US President Donald Trump ang nagbago sa takbo ng takot sa market. At sa hindi inaasahang paraan, napasigla nito ang presyo ni Bitcoin. Pero paano nga ba konektado ang isang geopolitical conflict sa presyo ng isang digital asset? At bakit tila si Donald Trump pa ang naging susi sa pagbangon ni Bitcoin mula sa pagkalugmok? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan po siya, ang nakikita po natin dito ay ang kasalukuyang Pangulo or President ng bansang US na si Donald Trump. Ngayon ay ano po ba ang nangyari sa pagitan ng Amerika at saka Iran? Ayan, nagsimula ang tensyon ng magpakawala ng missiles ang bansang Iran papunta sa mga base militar ng Amerika na nasa Iraq, Qatar at mga karatig na lugar. At ano ang dahilan? Ganting kilos daw po ito sa umano'y pag-atake ng Amerika sa kanilang nuclear infrastructure. Ayon sa mga ulat, 14 na missiles ang pinakawalan. Pero sabi po ni Pangulong Trump, 13 dito ang na-intercept at napatigil ng maaga habang ang isa ay hinayaan dahil hindi naman ito banta. Sa kabutihang palad, wala raw nasaktan o namatay sa naturang pangyayari. Ngayon ay paano po nakaapekto ito sa presyo ni Bitcoin? Ayan. Dahil sa biglaang tensyon, maraming investors ang kinabahan. Kaya't si Bitcoin na noong mga panahong iyon ay nasa taas ng higit 103,000 yan na presyo. Ayan. $103,000 ay bumabaw po siya ulit sa ilalim ng $100,000. At sa simpleng salita ay nagbenta ang marami dahil sa takot na lumala pa ang kaguluhan. Pero hindi po nagtagal ay bumawi agad or naka-recover itong si Bitcoin sa loob lang ng isang oras matapos po ang post or announcement ni Pangulong Donald Trump sa kanyang social media account. Muling lumakas po ang loob ng mga investors. Mula po sa mababang presyo ay umakyat ulit ito ng mahigit 4.5% at umabot po sa presyong $103,892. Ngayon ay ano naman po ang sinabi ni Pangulong Donald Trump na siyang nakapagpatahimik sa market. Yan sa kanyang post sa Truth Social. Sinabi ni Pangulong Trump na handa na raw ang Amerika sa anumang atake at walang nasaktang Amerikano. Binanggit din niya na maaring panahon na para po sa kapayapaan at pagkakaunawaan sa rehiyon. Hinikayat pa niya ang Israel na sumama sa landas ng kapayapaan. Ang ganito pong pahayag mula sa isang Pangulo ng US ay hindi po basta-basta. Sa mata ng mga investors, ito po ay isang positibong signal na maaring hindi na lumala ang sitwasyon. Kaya't nagkaroon ng biglaang pagbalik ng tiwala sa market. Kaya yan po yung sinabi rito, aktual na sinabi ni Pangulong Trump. I want to thank Iran for giving us early notice, which made it possible for no lives to be lost. Yan. Ngayon ay ano naman ang naging reaksyon ng crypto community dito? Ayan. Ayon po sa data mula sa Sentiment, nagtrending ang mga salitang bases at saka Iran sa mga crypto forums at social media. Ang mga traders ay nagtutulungan para unawain kung paano makakaapekto ang tensyon sa kanilang mga hawak na assets. Bukod pa riyan ay nagsalita na rin itong si Ginoong Changpeng Zhao or CZ. At siya po ang dating CEO ng Binance. Ayon po sa kanya, sa panahon ng ganitong kalituhan sa market, ang mga mahihinang crypto ay matutumba
habang ang mga matitibay na coins lamang ang makakasurvive. Dagdag pa niya, yan, meron po siyang sinabi rito. Everything before the next all-time high has to be viewed as deep by definition. Yan po yung kanyang sinabi. Ibig pong sabihin yan, ang mga nangyayari ngayon ay parte lamang ng mas malawak at mas matagal na cycle ng market. Hindi ito dahilan para matakot kung long-term holder ka. Ngayon ay bakit po tumugon si Bitcoin sa ganitong balita? Marami ang nagtatanong, bakit ba ganito ang reaksyon ni Bitcoin sa mga pangyayaring wala namang kinalaman sa blockchain or technology? Simple lamang po ang kasagutan yan. Si Bitcoin ay naging tinatawag na risk asset sa mga nakaraang taon. Kapag may tensyon sa mundo o may mga balitang pwedeng magdulot ng recession or gulo, bumababa po ang interes ng tao sa risk assets gaya ni Bitcoin. Pero kapag may signs of peace, tumataas po ang confidence ng mga investors at bumabalik po sila sa pag-invest. Kumbaga, kahit hindi direktang apektado si Bitcoin sa missiles ng Iran, ang takot at pag-asa ng mga tao sa paligid niya ay may malaking epekto sa kanyang presyo. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para po sa atin, yan, bilang mga Pinoy na nag-i-invest sa crypto ay may dalawang aral po tayong mapupulot dito. Una, ang presyo po ni Bitcoin ay hindi lang naaapektuhan ng balita dito sa mundo ng crypto. Yan, kundi pati na rin ng global political news. Kaya mahalagang maging updated po tayo, hindi lang sa crypto charts, kundi pati na rin sa world news. Pangalawa ay huwag po tayong agad-agad magpanik kung bumagsak ang presyo. Katulad nitong nangyari, bumagsak si Bitcoin pero bumawi na rin agad. Minsan, ang mga ganitong dips ay opportunity para makabili ng mas mura. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa personal kong opinyon, ipinapakita lang nito na si Bitcoin ay unti-unti nang nagiging bahagi ng global financial system. Ang mga kilos po ng mga leader ng mundo, lalo na ang mga malalaking bansa tulad ng Amerika, ay may direktang epekto na ngayon sa mga digital asset gaya ni Bitcoin. Magandang paalala po ito sa atin na ang crypto ay hindi lang tungkol sa charts, indicators, or DeFi. Isa na rin itong bahagi ng mas malaking ecosystem ng ekonomiya at geopolitics. Kaya bilang isang Pinoy crypto trader, kailangan po nating maging mas mapanuri, mas alerto, at mas matalino sa ating mga desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.